Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong umagang ito ng Miyerkules. Ika-9 na po tayo sa buwan ng Hulyo. At ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama ang buong Global na Tayo team mula po sa ating engineering side and of course hanggang sa ating wirecast operator hanggang sa ating live audio streaming. Ang ating master control ngayon, makakasama natin of course si Mr. Milo Jonella at si Miss Susan Aison. Sa ating wirecast, of course, nandyan, nagbabalik si Hero. At syempre, ang ating live audio streaming, nakaalalay naman sa atin doon, ang ating kasama si Erwin Peñano. And of course, ang ating producer for today, Miss Stephanie Toledo, Miss Stephanie Vicente. I'm sorry, tao lang. Okay, Miss Stephanie Vicente. Ayan. Okay, kami po inyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan po ng inyong Facebook broadcast page. Yan, sa inyong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan. And of course, kami rin po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng inyong mga YouTube sa aming YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, tayo rin ay inyong mapapakinggan live, real time, sa pamamagitan naman ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Yan. Sa inyo pong, kung kayo merong hawak na smartphone, Android phone, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, yung Apple phone, papunta lang po kayo sa App Store. At doon po, ihanapin nyo lang. Type nyo lang doon sa browser, eBox PBS Receiver. Yan, eBox PBS Radio Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. Yan. Pag na-download nyo na po yan, itap nyo lamang po yung icon na yan at lalabas na sa pamamagitan ng mga tile icon sa inyong mga laptop, sa inyong mga desktop at sa inyong mga cellphones ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po yung icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na ang mga programa dito sa inyong himpilan. Kasama na po ang Global na Tayo. Ayan. So please, like yung paalaala ko po lagi, please like, share, follow, and subscribe dito po sa ating mga social media platform. Para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, parang napakaganda ng pag-uusapan natin sapagkat swak na swak ito dito sa ating title ng ating programa Global na Tayo. Bukod kasi sa pagtutok natin sa mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa ating mga embahada at doon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at iba pang kaganapan sa bawat sulok ng ating planet Earth, so tututukan din natin itong mangyayari ngayong magandang kaganapan naman sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan sapagkat nakatakda pong i-turn over ng Japan ang 6 na warship destroyer. Biruin niyo yan. 6 na warship destroyer ng Japan ibibigay po nila sa Pilipinas para sa ating Philippine Navy. Yan. Ano kayang ibig sabihin? Ano nito? Anong kahulugan nito? Para sa atin, lalong-lalo na para sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, para sa ating Philippine Navy, lalong-lalo na pagdating sa pangangalaga sa ating territorial waters, na alam naman natin, lagi tayong binubuli, hinaharas ng Chinese Coast Guard, Chinese Navy, at ng kanilang Chinese militia, to the point nga na itong Chinese government sa pamamagitan ng kanilang mga Chinese embassies and consulates, pinagbabawalan na ipalabas itong food delivery fresh from the West Philippine Sea video documentary na ginawa nila Director Villarama. Pero nanalo pa. Pinalabas sa New Zealand at nanalo pa. Ayan. Nakakuha pa ng award. So alamin natin ano ba ang prosesong pagdadaanan nito
At bago ba ito may pagdadaanan ba itong proseso bago ito tuluyang ma-turn over sa Pilipinas. Pero higit sa lahat, ano importance nito, anong significance nito, at ano magagawa nito para lalong palakasin pa ang kakayahan ng ating Philippine Navy. Lahat pong yan sa pagbabalik ng ating programa, makalipas lamang ang ilang paalala. Iwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? Well, dun sa mga nagtatanong, lalo-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers o Filipinos living and working abroad, kung kamusta na dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan po dito sa National Capital Region, sa NCR, medyo makulimlim ang lagay ng panahon, maulan pa rin. At nung pong Lunes ng gabi dito sa Pilipinas, nakaranas po tayo ng matinding buhos ng ulan na naging sanhi ng pagbaha sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Pero hindi naman po yan malawakang pagbaha. Meron lamang po mga ilang lugar ang nakaranas ng konting pagbaha. Pero as of today, this morning, wala naman pong masyadong pagbaha. Pero may pag-ulan pa rin at makulimlim ang lagay ng panahon dahil may binabantayan pa tayong low pressure area dito sa ating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pa rin tayo nakatutok naman dito naman sa labas ng bansa natin, dito pa rin sa Estados Unidos, sa Texas, dito sa Kerrville sa may Texas at sa mga kalapit nitong mga county, dahil as of now, sa huli ko pong balita, impormasyong ating nakuha, mahigit na po sa 100 ang nasawi dahil po sa nasabing flash flood dyan po sa Texas, sa may Kerrville, Texas, at sa mga kalapit na mga county nito, mahigit 100 na po ang nasawi dahil sa biglang pag-apaw ng Guadalupe River dyan sa Texas, na naging sanhi ng pagkasawi ng mahigit na pong 100, at dumarami pa ito sapagkat marami pa rin po ang nawawala, hindi nakikita, unaccounted for. Ang masakit po dyan, mahigit sa 30 na ang mga kabataan na nag-camp, kasama nag-overnight sa mga camping sites, kasama nung kanilang mga mga guidance counselors, yung mga adults, yun nga, na-wash out, nakasama po dun sa ragasa ng tinatawag nga nilang wall of water, na halos more than 20 feet ang wall of water na binabanggit. So napakaano po niyan, patuloy po tayo nakatutok diyan at patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ating embahada diyan sa Texas. Alright, sa punto pong ito, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating pong resource person for today. Ito po ay walang iba kung hindi ang ang ating spokesperson ng Philippine Navy, walang iba kundi si Captain John Percy Alcos. Magandang umaga po, Captain Alcos. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Sir Ray, at sa ating mga kababayan na ating pinakamamahal na nakasubaybay ngayong umaga, isang magandang Navy morning po sa ating lahat.
Magandang Navy morning din po, Captain Alcos, at maraming salamat sa pagpapaunlak po sa ating paonyaya para sa panayang na ito. Napatawag po kami, Captain Alcos, dahil isang magandang kaganapan nito, i-hand over ng Japanese Armed Forces, particularly ng Japanese Navy, 6 na Japanese Abukuma class destroyer escorts sa Pilipinas, sa Armed Forces of the Philippines, particularly sa Philippine Navy. So ano po, 6 po ito. Unang katanungan ano po ang significance nitong pagta-turnover na ito kung sakaling makomplete na yung turnover sa Philippine Navy? Anong significance nito, Captain Alcos? Unang-una po sa lahat, Sir Ray, ay ito ay isang malaking step towards the right direction. Lalong dumami ang ating mga multilateral maritime cooperative activities with other like-minded navies, especially ngitong past year. At ngayon, ito ang pinakauna na military hardware na mismo ang ino-offer ng ating mga kaalyado. Kaya napaka-significant nitong offer na ito ng Japanese Maritime Self-Defense Force. Alright. So we're going beyond military exercises. Now we're actually receiving military and naval hardware. Ano po? Ganun po ba yun, Captain Alcos? Sir Ray, we have to take note that this offer pa lang po ito. Okay. Ang unang step dito ay magpapadala through an invitation from the Ministry of Defense of Japan, ay magpapadala tayo ng Joint Visual Inspection Team. Ang JVI team ay composed ng mga naval experts, mga surface warfare officers, financial analysts, sea systems engineers, at mga logistician po. Para malaman natin ang operational viability ng transfer. Alright. So offer pa lang ito. But bago ma-complete ang offer, tulad ng nabanggit po nyo, Captain Alcos, itong JVI natin, Joint Visual Inspection, pupunta po yan sa Japan para ma-assess itong mga Abukuma class destroyer. Bakit po kinakailangan i-assess ito? At anong dapat na i-assess sa mga ito? Maraming bagay po, Sir Ray. Unang-una is para malaman natin kung ano pang service life meron ang Abukuma class destroyer escorts that are due for potential transfer. We have to remember na 30 years old na ang mga destroyer escorts ito. Pero hindi nun ibig sabihin ay wala na itong operational impact kung magjo-join sa Philippine Navy. We also have to take note kung ano pang mga capabilities o systems on board ang i-retain at ang kaukulong pondo na kakailangan ng ating Philippine Navy para maging operationally ready itong mga to para magpatrol ng ating mga karagatan, Sir Ray. So this Abukuma class destroyer escorts are 30 years old na pala. 30 years old na itong mga ito. So kinakailangan ito thorough inspection, assessment para sa kanilang seaworthiness at battle readiness. Tama po ba 'yon? Tama po, Sir Ray. Yan ang primary objective ng ating JVI team na ipapadala sa Japan. All right. When we say battle readiness, may mga of course I'm assuming na habang ginagamit ito ng Japanese Defense Force, itong mga destroyer class nito are equipped with defense, sabihin na nating defense mechanisms nila, no? Yung mga hardware nila. Kasama rin ba yon sa ito i-offer sa atin kasakasakali na ma-turnover? Sir, isa yan sa mga objective ng JVI team, ang masigurado or makita kung ano talaga yung mga systems on board, especially weapon systems and electronic systems na itatransfer sa atin. Ito ay mahalaga, Sir Ray, dahil sa bawat barko na ating tatanggapin or i-deliver sa atin, kailangan ay merong anti-surface, anti-submarine warfare, anti-air at electronic warfare capabilities. Ito ay mga capabilities na kinakailangan ng ating hukbong dagat at lalo nating pinapalakas. Okay. So, ito dapat na nakikita, pero sa may tendency din po ba, halimbawa kung may missile system ito at anti-submarine capability, meron din po man tendency na i-turn over sa atin ito, i-offer sa atin ito hanggang sa ma-turn over na wala yung mga ganong klase ng mga defense system niya, na tayo pa ang kailangan maglagay o mag-upgrade?
Sir Ray, tama ka dyan. Hindi lahat ng systems are due for transfer. We have to remember na ang mga weapon systems, electronic systems, and even HAL and machinery on board ay hindi lahat nanggagaling sa Japan. Merong mga ibang bansa na nagsusupply din sa kanila niyan at kailangan ng permiso sa mga bansang ito upang i-transfer sa atin. Alright. And who are those countries that we need to get permission from? Una-una sa lahat, based on information that we have, ay ang Harpoon systems at ang Phalanx. These are US supplied weapon systems na kailangan ng permiso ng United States upang i-transfer sa atin. Okay, sige. Pero sa tingin po ba nyo, gaano kalaking pondo pa ang kakailanganin? Pero may nakaset aside bang pondo ang AFP, particular ng Philippine Navy, to better equip these destroyers, Abukuma class destroyers, kung sakaling ma-offer tapos ma-turn over sa atin na hindi kasama yung mga ibang defense system? Sir Ray, ang pondo ay isa lamang sa mga aspeto na titingnan natin. Ito ay isa sa mga objective nga sabi ko nga ng JVI team. Gaano kalaki ang resources na kailangan natin na magamit upang maging battle ready at operational ready ang mga barkong ito. At ang JVI team ay magsusumite ng kaukulang rekomendasyon sa headquarters ng Philippine Navy na atin namang ifo-forward sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines at sa Department of National Defense. Totoo ba, Captain Alcos, na this is the first time na magkakaroon tayo ng naval class destroyer? Sir, we have to remember also that the Abukuma class is a destroyer escort. Hindi po siya talaga destroyer. Escort lang. Okay. Characteristics wise, ito ay sa bigat at sa haba something similar sa ating mga Jose Rizal class frigates at around 109 meters and 2,600 tons if I remember correctly. So hindi ito yung sabihin na natin full-fledged na destroyer. Destroyer escort siya. Tama po, Sir Ray. These are destroyer escorts and not actual destroyers. Okay, sige. Anyway, 6 ito. So, kung magiging successful, kung walang makikitang masyadong problema at upgradable naman siya, where does the Philippine Navy plan to use this 6 destroyers escort? Alam mo po, Sir Ray, nagagampanan ng ityong hukbong dagat ang kanyang katungkulan na protektahan ng ating mga karagatan. Pero with the additional assets na paparating and in support of the comprehensive archipelagic defense concept and the active archipelagic defense strategy ng Philippine Navy, ay magagamit natin na patrolyahan to sa ang bawat inch ng ating mga karagatan para patuloy na magamit ng ating mga kababayan, Sir Ray. Okay. Curious lang ako, Captain Alcos. Alright. Gaano ba karami ang nasa naval asset inventory ngayon ng Philippine Navy? Sir Ray, in as much as I would like to answer your question, I would be violating operational security pagka sinagot ko po ang inyong katanungan. Okay, I understand that, Captain Alcos. So, malaking bagay pala, malaking tulong para sa pagpapatrolya ng ating West Philippine Sea, ating territorial waters. Itong 6 na Abukuma class destroyer escorts. Pero paano naman yung mga Philippine Navy personnel natin na aakyat sa mga barkong yan, sa mga destroyer na yan? How can they keep up with the technology at yung pag-ooperate at pag-maintain ng mga Abukuma class destroyers na yan? Sir, patuloy na nagtitrain ng ating mga personnel, specifically ang ating mga naval personnel, especially those coming from the Philippine Fleet. Ito ay related sa mga paparating na mga modernong equipment na sinusuportahan ng ating national government. Sa ngayon, mayroon ng isang Malbar class guided missile frigate na dumating. May isa pang darating before the end of the year at may 6 pa na offshore patrol vessels na pararating in the coming years. So patuloy na nagsasanay ang ating mga kasundaluhan at mga sailors sa pagpapa-operate ng mga modern ships at we would like to assure the public that we have enough personnel to man our vessels and all our assets.
Okay, that's nice to hear. Ano po? Pero nabanggit niyo po may mga paparating pa na mga naval assets within this year po 'yan at ano po 'yan, mga anong klaseng mga naval assets po yung maaring asahan? Iyan po ba sa ilalim pa rin ng New Horizon 3 program? Sir, ito po ay under ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. This year, we are estimated to receive one more guided missile frigate, and hopefully next year, we are scheduled to receive two more offshore patrol vessels and some more OPVs po and frigates in the coming years. Wow, sige. And sana po ika nga lalo pang lumakas ang ating ika nga Philippine Navy to effectively and efficiently guard our territorial waters, especially sa pagdating sakali nga maging successful sana at walang makita masyadong problema, no, Captain Alcos, dito sa offer na ito ng Japanese Defense Force na 6 na Abukuma destroyer escort class na kanilang mga sasakyan para sa Pilipinas. Okay, Captain Alcos, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. At unless meron pa po kayong mga importanteng nais iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nakikinig po sa atin abroad, sa iba't ibang bahagi ng mundo, maging dito sa Pilipinas, at particularly ang ating mga kapwa Pilipino na nandyan po, nagbabantay pa rin at naninirahan yung ating communities dyan sa Pag-asa Island. Go ahead po, Captain Alcos. Sir Ray, nais ko pong iparating sa ating mga mahal na kababayan na patuloy na nagpapalakas ang inyong Philippine Navy upang masecure ang ating bansa at ating maritime jurisdictions and rights, as well as to contribute to regional peace po. With that, Captain Alcos, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Keep safe. Gayon na rin po, mabuhay po sa ating Philippine Navy. Thank you very much, Captain Alcos. Thank you po. Maraming salamat po. Ang ating spokesperson ng Philippine Navy, walang iba kundi si Captain John Percy Alcos. Magbabalik po kami makalipas ang ilan pang paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alright, tayo po ngayon ay bumabaybay na sa mga nalalabi pang bahagi ng ating programang Global na Tayo. At kanina po nakausap natin si Captain John Percy Alcos, ang ating pong spokesperson ng Philippine Navy. Ang pinag-uusapan po natin, ito pong offer ng bansang Japan ng 6 na Abukuma class destroyer escorts. 6 po yan, hindi isa, hindi 2, hindi 3, kundi 6. No? Kung iisipin mo, pwedeng 2 para sa Luzon, 2 para sa Visayas, 2 para sa Mindanao. Ngayon pa lang dinidivide na no. Anyway, pero ika nga hindi po basta-basta ganun na basta na lang tatanggapin ng ating Philippine Navy itong mga Abukuma class destroyer escort sapagkat 30 years old na pala
itong mga destroyer escorts na ito mula sa Japan. So kinakailangan magkaroon ng tinatawag nga, sabi nga ni Captain Alcos, na Joint Visual Inspection o JVI, Joint Visual Inspection, para makita po yung seaworthiness at ma-testing yung battle readiness nitong 6 na destroyer escorts na ito mula sa bansang Japan. Sapagkat kinakailangan po na bago ito i-turn over at i-accept ng Philippine Navy at i-incorporate sa Philippine Naval Assets natin, sigurado dapat ito umaandar, siyempre. Di ba, nagpa-function, di ba? At battle ready siya kung talagang kinakailangan na siyang gamitin sa ganong klase ng mga sitwasyon. Lalo na, sabi nga ni Captain Alcos, itong 6 na ito, once proven na seaworthy at battle ready, madedeploy pa rin at makakasiguro na malaki ang maitutulong sa pagbabantay sa ating mga territorial waters dahil karagdagang 6 na destroyer escorts vessel ito para sa ating Philippine Navy. Hindi pa kasama yung darating po ngayon. May darating po ngayong taon bago matapos no taon na to. May bago na naman tayong darating. Brand new na frigate missile vessel. Bago yan, bagong gawa. At next year, sabi nga ni Captain Alcos, next year, may karagdagang 2 pa na offshore patrol vessel na darating. So, parang parami ang ating naval assets. This is, ito pong mga efforts na ito ay ginagawa ng pamahalaan upang mapangalagaan ang ating territorial integrity, territorial sovereignty, dahil lalo pong nagiging aggressive ang bansang China, ang kanilang Chinese Coast Guard, ang kanilang Chinese Navy at ang kanilang Chinese militia sa pangharas ng ating mga fisher folk na nangingisda lamang sa mga traditional fishing grounds na sa West Philippine Sea na sakop naman ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. At of course hindi lang yung mga fisher folk ang kanilang hinaharas, kundi pati yung mga Philippine Navy, yung mga Philippine Coast Guard ships natin at yung mga civilian ships, Filipino civilian vessels kung minsan nahaharas din. Yung kung mga media Philippine media hindi ho pinapatawad. Talagang maski na nakasakay na yung Philippine media sa isang private sea vessel, talagang bubuntutan yan at kung minsan binabangga pa, di ba? May mga insidente pang ganun Pero anyway, yan po ay a welcome development para sa Philippine Navy at sa pangkalahatang depensa natin para sa ating Philippine territorial waters. Yung karagdagan. Sana nga po sa pamamagitan ng joint visual inspection na yan na ipadadala ng ating sa Datang Lakas ng Pilipinas at ng Philippine Navy ay makita na seaworthy at battle ready. At kung sakali mang matatanggal yung iba pang mga defense system dyan sa Bukuma class destroyer escorts, sana mapalitan naman yan at mapalitan ng bago ng mga defense system, yung up-to-date na radar technology at anti-submarine defense system. Yan. Alright. Sige po. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero bago ako tuluyan magpaalam, nagpapaalala pa rin ako na please like, follow, share, and subscribe ang ating pong iba't ibang mga social media platforms, ang ating pong Facebook page. Paki-like po and subscribe. Paki-like and follow. Ulitin ko, paki-follow po ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. I-type niyo lamang po sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. At kapag nakita niyo na po yung Facebook page namin, please like and follow. Ayan. Ganun din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay ngayong umagang ito, sa ating Master Control, sina Milo Junela, Susan Aison, sa ating Wirecast, of course, si Hero, and of course, sa ating live audio streaming na kasama natin si Erwin, at ang ating producer for today, si Miss Stephanie Vicente. Ayan, hindi na Toledo, Vicente. Stephanie T. Vicente. Stephanie Vicente lang pala, Vicente. Okay. Siyempre, siya rin po yung napanood nyo kanina earlier
sa ating programang Front and Center. 'Di ba? Yan, 'di ba? Yan. Siya yung nag-substitute kay Jerome Toledo. Yan. Ayan po, si Stephanie Vicente yung pong nag-pinch hit kanina para kay Jerome Toledo sa Front and Center. Kaya thank you very much, Stephanie Vicente. Ayan, thank you very much. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. At uli po, paanyaya namin sa inyo, tutukan pa rin po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Marami pa rin po kami mga programang ihahatid sa inyo. Para sa ating mga overseas Filipino workers, sa iba't ibang panig ng mundo, at sa ating mga kababayang Pilipino na nasa loob dito ng ating bansa. Muli po, ito ang inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.